Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang pelikulang ito na isang napakagandang science fiction. Ang pelikula ay tungkol sa paglalakbay ng mahigit 1,500 katao na lumipat sa Amerika sakay ng steamship noong 1899. Ngunit sa daan, patuloy na lumitaw ang mga kakaibang pangyayari. Maraming tao ang namatay ng misteryoso, na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Habang naghahanap ng sagot, may isa pang nakakatakot na pangyayari. Ang nangyari, maraming tao ang biglang tumalon sa dagat. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang mga alon at mas malalaking panganib. Kung gusto ninyong malaman kung ano talaga ang nangyari, panoorin natin ang pelikulang 1899. Sa simula ng pelikula, tumatakas si Mora mula sa isang research facility. Ngunit mabilis siyang hinarang ng kanyang ama. 2 tauhan din ang mabilis na nagbalik kay Mora sa kanyang selda. Habang hinihila siya, galit na sumigaw si Mora na hindi siya baliw. Kinwestiyon niya ang kanyang ama kung ano ang ginawa nito sa kanyang kuya. Dahil alam ni Mora na ang kanyang kapatid ay nasa barkong migrante, ang Prometheus, at tiyak na may kinalaman ang kanyang ama sa barkong iyon. Kahit na nawalan siya ng memorya habang sinasabi niya iyon, si Mora ay isinilid sa selda 1.011. Araw-araw, ang ama ni Mora ay lumalapit at sinasabihan siyang gumising. At nagising si Mora sa isang steamship. Gayunpaman, mayroon pa ring mga marka sa palso ni Mora. Ito ay nagdulot sa kanya ng matinding takot nang siya ay bumangon mula sa kama. Nakita niya sa pahayagan na ang barkong Prometheus ay nawawala na sa loob ng 4 na buwan. Iniwan ni Mora ang pahayagan sa kama at nakakita ng isang liham. Sa liham, sinabi ng kanyang kapatid na natuklasan niya ang ginagawa ng kanilang ama. At magkita kay Mora sa New York, tandaan mong huwag kang magtiwala kan inuman. Pagkatapos basahin ang liham, lumapit si Mora sa salamin. Sinabi niya sa sarili niya na ngayong araw ay ika-19 ng Oktubre taong 1899 at hindi siya baliw. Pagkatapos, lumabas si Mora sa kanyang silid. Nagkataon na ito rin ay may numerong 1.011. Pagkatapos, pumunta si Mora sa bulwagan para mag-almusal. Habang mag-aalmusal, may isang binata na may ordinaryong tiket na nagngangalang Crester ang pumunta sa bulwagan para humingi ng tulong sa lahat. Gusto niyang humanap ng doktor para sa kanyang kapatid na babae. Dahil labis siyang nasasaktan, ngunit si Crester ay makasigaw lang sa desperasyon. Nang walang sumasagot, mabilis siyang kinalagkad ng 2 tripulante. Dahil ang mga pasahero na may regular na tiket ay hindi pinapayagang umakyat sa business class. Nang makita ito, sinundan ni Mora ang kawawang lalaki. Siya ay isang neurologist. Pagdating niya, nalock na ng 2 tripulante ang pinto ng kompartamento at pinagbawalan si Crester na umakyat muli. Nang umalis ang 2 tripulante, binuksan ni Mora ang pinto at sinabi kay Crester na siya ay isang doktor. Agad na dinala ni Crester si Mora sa kanyang nakababatang kapatid na si Tova. Mayroon palang problema ang sanggol sa sinapupunan ni Tova, na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Gusto ni Mora malaman kung ilang buwan na si Tova para makapagbigay ng pinakamahusay na diagnosis. Ngunit kakaiba, ang pamilya ni Tova at maging si Crester ay hindi nagsabi na nakikita nilang labis na nasasaktan ang kanyang kapatid. Sinabi ng bunsong kapatid na si Tova ay 7 buwang buntis. Nang marinig iyon, agad na gumamit si Mora ng homemade stethoscope at idinikit sa tiyan. Nag-diagnosis si Mora na nakapulupot ang umbilical cord. Mabilis niyang inikat ang sanggol mula sa labas. Buti na lang at nagtagumpay ang trabahong ito nang walang epekto sa bata. Lahat ay nagpasalamat kay Mora. Sa sandaling iyon, isang maitim na lalaki rin ang biglang lumitaw sa barko, tila may tinatakasan siya, at kinuha ang uniforme ng mga tripulante. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kwarto 2.101, ang Pranses na si Lucian ay nakikipagtalik sa kanyang bagong kasal na asawa. Mabilis na natapos ang kasiyahan, sinisi ni Lucian ang kanyang asawa na nakahiga lang at nagpapasaya. Samantalang siya ay halos mamatay sa pagod, pagkatapos ay sinabi ni Lucian na hindi niya mahal ang kanyang asawa. Ang kasal nila ay isa lamang kasunduan, kaya hindi na kailangang magpanggap ni Clemens na nagmamahalan sila. Nang umalis si Lucian, ngumiti ang asawa. Tila may kasiyahan dahil nakamit ang isang layunin. Makalipas ang ilang sandali, nagpasalamat ang bunsong anak kay Mora dahil sa pagtulong sa kanyang ate. Sinabi ni Inga na gusto niyang maging doktor tulad ni Mora paglaki niya. Nang marinig iyon ni Mora, nagbigay siya ng paghihikayat sa bata. Patuloy na hinawakan ni Inga ang tiyan ni Mora at tinanong kung mayroon ba siyang anak.
Naalala ni Mora ang imahe ng isang salagubang sa kanyang isip. Hinihingal si Mora at sumagot na hindi siya maaaring magkaanak. Agad siyang umalis dahil nahihirapan siyang huminga. Muling lumitaw sa isip ni Mora ang mga imahe ng pagpapahirap. Maya-maya, umakyat na si Mora. Hinalikan niya ang kanyang kwintas upang maibsan ang kanyang takot. Mukhang napakahalaga nito kay Mora. Sa sandaling ito, nakita siya ni Kapitan Larsen na umiinom malapit doon. Nang makita niyang bukas ang pinto sa ibabang kubyerta, tinanong ni Larsen si Mora kung ano ang ginagawa niya roon. Dahil ang batas sa barko ay hindi pinapayagang bumaba ang mga nasa commercial class sa economy class at vice versa. Agad namang sumagot si Mora kung sino ang gumawa ng lintik na batas na iyon. Nang marinig iyon, napailing at napangiti na lang si Larsen habang nakatingin kay Mora. Habang nagkatinginan silang dalawa, dumating ang pangalawang kapitan kasama ang piloto at nagbigay ng isang selyadong telegrama kay Larsen. Agad siyang nagtungo sa command room para isalin ito. Iyon ay isang coordinate. Inakala ng lahat na iyon ay signal ng paghingi ng tulong mula sa barko. Lumapit si Larsen upang tingnan ang coordinates sa mapa, at napansin niyang kakaiba ang lokasyon dahil 4 na buwan nang nawawala ang Prometheus. Kung naubusan ito ng gasolina, dapat ay inana dito sa hilaga, hindi sa timog tulad ng coordinates na ito. Gayunpaman, sa layong 7 oras na biyahe, nagpasya pa rin si Larsen na ibalik ang barko upang alamin ang katotohanan. Sa ilalim ng fuel chamber, inutusan ng kapitan na isara ang mga hurno. Sa kaliwang bahagi at itaas ang temperatura sa kanang bahagi. Nag-aalala si Oleg dahil alam niyang nagbabago ng direksyon ang barko. Lumapit siya at nagtanong sa mga kasamahan sa paligid ngunit wala siyang nakuhang sagot. Samantala, si Mora ay bumalik sa kanyang silid at muling binasa ang liham ng kanyang kapatid. Nakasaad sa liham na ang nawala ay matatagpuan. Kaya nagpa siya si Mora na pumunta sa silid ni Larsen at tanungin kung saan patungo ang barko. Sumagot si Larsen na ibinabaling niya ang barko sa koordinasyon sa telegrama. Maaaring iyon ang barkong Prometheus at ipapaliwanag niya ito ng mas detalyado sa bulwagan sa loob ng 1 oras. Nang umalis si Mora, kinuha rin ni Larsen ang isang liham, na halos kapareho ng liham ng kapatid ni Mora. Nakasaad din doon na ang nawala ay matatagpuan. Pagkalipas ng 1 oras, lahat ng pasahero ng barko ay nagtipon sa malaking bulwagan. Ipinaalam ng kapitan sa lahat ang nangyari. Gayunpaman, marami ang tumutol sa desisyong bumalik dahil hindi malinaw ang sinasabi ng telegrama. Sinabi lang ni Larsen na ang barkong Prometheus ay may lulan na 1,423 pasahero at 550 tripulante. Kaya posibleng marami pa ang nakaligtas doon. Isang lalaki ang nagsabing gumastos siya ng malaking halaga kasama ang kanyang kapatid para makarating sa New York, kaya hiniling niya kay Larsen na ituloy ang paglalayag ayon sa orihinal na schedule. Hindi ito isang hindi mapagkakatiwalaang telegrama. Nang marinig ito ni Larsen, nagpakita siya ng paghamak at umalis. At sa ilalim ng barko, si Oleg ay nakatingin sa isang larawan ng Statue of Liberty. Sa likod ng larawan ay mayroon ding liham na may address sa New York. Bigla, ang maitim na lalaki kanina ay pumunta rin kay Oleg. Dahil nakasuot siya ng uniforme ng tripulante, inakala ni Oleg na siya ay pinapaalis. Ngunit hiniling ng maitim na lalaki kay Oleg na manatili. Ang gusto niya ay ang piraso ng tinapay sa kamay, hindi niya gustong saktan si Oleg. Nang marinig ito, ibinigay agad ni Oleg ang tinapay sa kamay niya sa itim na lalaki. Nagsimula silang magpakilala sa isa't isa, at ang pangalan pala ng itim na lalaki ay Jerome. Sa itaas, hindi kumain ng hapunan si Mora at lumabas para manood ng paglubog ng araw. Nakita rin ni Larsen si Mora at lumapit para batiin siya. Sinabi ni Mora na may mga chismis tungkol sa kapitan. Ngunit hindi ito pinansin ni Larsen at nagtanong lang tungkol kay Mora. Habang nag-uusap silang dalawa, nakakita sila ng isang malaking barko na lumitaw sa harapan. Agad na nagpaputok si Larsen ng flare para sa pagsagip. Ikinalulungkot kong sabihin na ang barkong nasa harapan natin ay walang anumang tugon. Kaya naman pinayuhan ng unang opisyal si Larsen na bumalik na lang sa ruta. At ang pagliligtas sa isang multong barko ay ipaubaya na lang sa kumpanya. Pati ang pinuno ng seguridad ay pinayuhan si Larsen na gawin iyon. Gayunpaman, inutusan ni Larsen ang unang opisyal na pamunuan ng barko habang wala siya. At siya naman ay sasakay sa rescue boat patungo sa Prometheus. At nagpa siya ring sumama si Mora kay Larsen para alamin ang nangyayari. Habang pababa sila sa rescue bay, nakita ng isang tripulante si Pari Ramiro. Kaya gusto niyang kumbinsihin ng kapitan si Ramiro na sumama sa kanila. Ngunit nagpakita si Ramiro ng pag-aalinlangan, nakita ito ni Cohen at kinumbinsi si Ramiro na walang mangyayari.
Tumingin si Ramiro kay Cohen at nagpas siyang sumunod kay Larsen. Nang makarating sila sa lifeboat, natuklasan ng grupo, sina Jerome at Oleg. Nakita nilang kakaiba si Jerome kaya inutusan nila itong bumalik sa kanyang pwesto. Sa sandaling iyon, napansin ng tripulanteng kanina pa naroon. Nahamo pa ang dagat, na talagang hindi pangkaraniwan sa gitna ng malawak na karagatan. Kaya nagpasya siyang hindi na tumawid sa barko. Madilim na sa harapan ko at alam kong hindi ko sila maaasahan. Hiningi ni Larsen na samahan siya ni na Oleg at Jerome. Sa huli, 6 na tao ang sumakay sa rescue boat papunta sa Prometheus. Mabilis silang nakasakay sa rescue compartment ng barko. Nagsimulang magtaka si Oleg kung bakit walang sino man ang lumabas. Mabilis na pinakalma siya ni Larsen. Sinabing may ipinadalang telegrama na nangangahulugang may mga nakaligtas pa, kaya sinimulan ng grupo ang paghahanap. Sa kabilang banda, nakita ng first mate ang pagpasok ng mga tao sa pamamagitan ng binoculars. Biglang inanunsyo ni Angel na huminto na sa pagpapadala ng coordinates ang telegrama. Inakala ng tripulante na nakita na nang nagpadala ng telegrama ang barko ng rescue kaya huminto na sa pagpapadala, habang ang rescue team ay naghahanap pa rin sa lahat ng dako. Ngunit wala silang nakitang sinuman o anumang bangkay. Ang lahat ng bagay sa barko ay magulo rin. Habang nagmamasid, nakita ni Larsen ang isang hibla ng tela sa sahig. Kinuha niya ito at nakita ang pamilyar na pattern. Ito ay ikinagulat ni Larsen, ngunit nang si Mora nang tanungin, sinabi ni Larsen na wala namang nangyari. Pagkatapos, lumipat ang grupo sa command deck. Nakita ni Larsen na nasira ang radyo. Agad na nagtanong si Mora kay Larsen, paano tayo magpapadala ng mensahe nito? Sa sandaling iyon, may isang basang-basang lalaki na umakyat sa barko. Tumingin siya sa Prometheus at dahan-daang pumasok. Samantala, nagpatuloy ang rescue team sa pagpunta sa mess hall. Doon, nakakita si Mora ng isang kakaibang insekto na katulad ng nasa alaala niya. Nagsimulang gumalaw ang insekto at inakay si Mora sa isang aparador na nakakandado ng mga bakal na poste. Habang hindi pa naiintindihan ni Mora kung ano ang nangyayari, may narinig siyang malakas na pagtulak mula sa loob ng aparador. Dahil dito, natakot ang buong grupo ngunit mabilis. Nakabawi ng kalmado si Mora at lumapit upang buksan ito. Inihanda naman ni Larsen ang kanyang baril bilang paghahanda. Hindi inaasahan, nang buksan ni Mora ang pinto, nakakita siya ng isang batang lalaki sa loob. Ang bata ay hindi nagsalita, ngunit may hawak siyang nakabalot na tela. Lumapit siya kay Mora. Pagkatapos ay kumuha ang bata ng isang piramide. Ang itim na ibigay kay Mora dito. Ang lalaking umakyat sa barko ay nasa tapat na ng pinto ng silid. Si Mora ay sandaling tumayo bago lumapit sa katabing silid. Biglang kinuha ng lalaki ang berdeng insekto na nakita ni Mora. Nang makita niya ito ay agad niya itong inilapag sa tapat ng pinto. Nang pumasok ang insekto ay agad na bumukas ang pinto. Pagkatapos ay bumalik ang rescue team, nagulat si Larsen nang makita ang alaala ng kanyang pamilya. Iyon ang sandali ng pag-uwi niya ay nakita niya ang tanawin. Ang bahay niya ay nasusunog kasama ang kanyang asawa at mga anak na babae sa loob. Habang desperadong sumisigaw, isang boses ang nagsabi sa kanyang gumising. Nang makawala siya sa bangungot, umaga na. Nagulat si Larsen nang makita ang tali na kinuha niya kagabi. Mukhang ito ang tali ng buhok ng kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, dumating ang pangalawang kapitan at nagbigay ng telegrama mula sa kumpanya ng barko para kay Larsen na may 3 salita lamang, palubugin ang barko. Hindi pa roon nagtatapos, lahat ng compass sa barko ay umiikot ng walang direksyon. Ito ay nagdulot ng takot sa lahat ng tripulante, at naglagay ng pagdududa sa nag-iisang batang natira sa Prometheus. Habang ang bata ay nasa silid ni Mora, natutulog mula pa kagabi. Sinimulan ni Mora na obserbahan ang piramide ng bata. Nakita rin niya sa damit ng bata ang isang singsing. Nakahawig ng singsing sa kasal, ngunit hindi maintindihan ni Mora kung ano ang mga ito at umalis upang mag-almusal. Pagkaalis ni Mora, nagmulat na ng mata ang bata. Sa ilalim ng silid ng panggatong, ang mga kasamahan ni nalilito rin si Oleg nang malaman na isang bata na lang ang natira sa barkong Prometheus dahil wala silang nakitang bangkay, kaya inakala nilang may kinalaman ang batang iyon. Dumating din si Larsen kay Oleg, ang kapitan, at inutusan siyang tingnan ang natitirang uling, at panatilihing lihim ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakasalubong ni Larsen si Mora pauwi. Tinatanong ng kapitan si Mora kung may sinabi ba ang misteryosong bata. At ang sagot ay medyo nagpabigo kay Larsen. Sinimulan niyang tanungin si Mora kung sino ang nagkulong sa bata, sino ang nagpadala ng telegrama at bakit ang Prometheus ay mayroon lamang isang lalaki. Ngunit umiling lang si Mora.
Tila nataranta ang kapitan sa mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyari. Sa sandaling ito, narinig muli ni Larsen ang pamilyar na kanta kaya umalis siya. Pagkatapos bumalik si Mora at nakita ang isang estranghero, nakatayo sa harap ng kanyang silid. Ipinaliwanag niya na narinig niya ang iyak sa loob, kaya't kakatoksa na siya para tingnan ngunit mabuti na lang at bumalik na ang may-ari ng silid. Nga pala, ipinakilala ng estranghero ang kanyang sarili bilang si Daniel. Ipinakilala rin ni Mora ang sarili niya at tinanong si Daniel kung nagkita na ba sila. Dahil pamilyar ang mukha nito, sa narinig ay nag-alinlangan si Daniel na sumagot na hindi pa sila nagkikita kailanman. Hindi na rin nag-isip pa ng malalim si Mora at pumasok sa silid. Inabot ang pagkain sa bata at tinanong niya ito ng maraming bagay. Gayunpaman, hindi nagsalita ang bata at ibinigay lang ang piramide sa kanya. Sa itaas ng command deck, nagtatanong din si Larsen sa kanyang first mate tungkol sa kung bakit napakakaunti ng pasahero ng kanilang barko, pati na rin ang kargamento kumpara sa kapasidad nito, kaya siguradong ang kumpanya. Ang barko ay hindi kikita habang ang barko ng Prometheus ay isang malaking kayamanan na may 45,000 tonelada ng bakal, na maaaring maglayag ngunit gusto pa rin nilang palubugin ang barko. Ang bise-kapitan ay hindi sumagot ng anuman, ngunit tumingin sa mga nag-aalalang tripulante. Pinayuhan niya si Larsen na harapin muna ang problema. Ang pag-aalala ng mga tripulante at ng mga pasahero. Iyon ay ipaliwanag kung bakit sila nakatayo pa rin, at anong problema mayroon ang batang iyon. Sinabi ni Larsen na magdedesisyon siya ngayong gabi. Nang umalis si Larsen, nagtanong sila sa isa't isa kung paano nila malulubog ang napakalaking barkong iyon. Kailangan nilang maghintay ng desisyon mula sa kapitan. Ngayon, hindi na nagtitiwala si Franz kay Larsen, kaya gusto niyang si Sebastian ang pumalit sa kapitan. Naniniwala siya na hindi na matino ang pag-iisip ni Larsen, lalo na pagkatapos na sunugin ng asawa ni Larsen ang sarili niya kasama ang 3 anak nilang babae. Pagkalipas ng ilang sandali, kinailangan ni Larsen na pumunta sa silid at basahin muli ang sulat na may nakasulat na, ang mga nawala ay matatagpuan habang lumulubog. Habang siya ay malalim sa kanyang pag-iisip, isang awit ang narinig niya. Sinundan niya ang tunog at nakita niya ang kanyang anak na babae. Dumaan si Clara kay Larsen at nagmadaling sumunod sa isang silid. Sa loob, nakaupo ang kanyang asawa at 3 anak na babae. Biglang nagliyab ang furry place. Nagsimulang kumanta ang panganay na anak na babae, si Clara. Ang 2 bunsong anak na babae ay naglalaro, habang ang asawa ni Larsen ay nakaupo at nagbuburda ng damit. Maya-maya, lumingon ang asawa at nakita si Larsen na umiiyak. Sinabi niya kay Larsen na huli na naman siyang umuwi. Pagkatapos, dinala ng asawa ang 2 bunsong anak na babae sa pagtulog. At sinabi ni Clara kay Larsen na bumalik na naman ang mga panaginip. Ngunit umiyak na lang si Laser habang tinitingnan ng kanyang anak na babae. At sinabing hindi ka totoo, Clara. Hindi maintindihan ni Clara ang sinasabi ng kanyang ama. Pinayuhan niya itong kausapin ng ina. Inakala ni Larsen na isa lamang itong panaginip kaya sinamantala niyang yakapin ang kanyang anak na babae, ngunit sa sandaling iyon ay nagliyab si Clara at itinapon si Larsen palayo. Ang kawawang ama ay naitulak sa isang madilim na silid. Nang lumingon siya, iyon pala ang silid na kinaroroonan niya kanina, ngunit ito ay nasunog na. Nagulat si Larsen nang makakita ng isang asul na insekto sa sahig. Pumasok ito sa furry place at nawala. Sinundan ni Larsen ang insekto at nakakita ng hagdanan na umaakyat. Ang kapitan ay sumugod upang alamin ang katotohanan, ngunit hindi niya inaasahan na ang silid sa itaas ay ang sarili niyang silid. Nagulat si Larsen nang makita niya ang takip ng lagusan sa ibaba na may tatak ng piramide ng kumpanya ng paggawa ng barko. Sa kabilang banda, nagkukwento si Mora sa misteryosong bata dahil akala niya ay nalulumbay ito. Nang tingnan ni Mora ang likod ng leeg ng bata, nakita niya ang tatak ng piramide ng kumpanya ng paggawa ng barko. Biglang hinawakan ng misteryosong bata ang kamay ni Mora at sumenyas na tumahimik. Agad na may kumatok sa pinto ng maraming beses, at agad na sumugod si Larsen at hinawakan sa leeg ang misteryosong bata. Sumigaw siya kung ano ba talaga ang nangyari sa Prometheus. Nang makita ni Mora na nagpapanik ang bata, mabilis niyang hinayla si Larsen palabas para kausapin. Nang lumabas ang 2 matanda, agad namang kumalma ang bata at lumapit sa pinto para makinig sa usapan. Sinabi ni Larsen kung bakit niya nakikita ang kanyang namatay na anak na babae. Mula nang biglang lumitaw ang bata, alam ni Mora na nagpapanik si Larsen. Kaya pinayuhan niya itong kumalma. At sa sandaling iyon, dumating si Daniel, na nagpilit kay Larsen na umalis. Bumati lang si Mora kay Daniel at pumasok sa loob ng silid. Nang bumukas ang pinto,
nagkatinginan ng misteryosong bata at si Daniel nang hindi kumukurap. Pagdating ng hapon, nagkasalubong ni Jerome si Franz na nagpapatrolya. Dahil alam niyang nabunyag na siya, agad siyang tumakas. Sayang at hinaranggan ng dalawa pang tripulante ang daan. Hindi siya kalaban ng dalawa, ngunit hinabol pa rin siya ni Franz at ng isa pang tripulante. Ang resulta, binugbog si Jerome hanggang sa mawalan ng malay. Samantala, si Oleg ay papunta para ipaalam sa kapitan na 3,000 tonelada na lang ng karbon ang natitira. At nagtanong kung kailan sila magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi pinansin ni Larsen ang pag-aalala ni Oleg at basta na lang niyang isinara ang pinto ng silid. Sa kabilang banda, si Moro naman ay abala sa pagbabasa ng sulat. Nang makita iyon ng misteryosong bata, lumapit siya kay Moro. Agad na nagkwento si Moro sa bata na gusto niyang hanapin ang kanyang kapatid sa barkong Prometheus. Malamang na ang kapatid niya ang nagpadala ng sulat na ito sa kanya. Mayroon ding simbolo sa sulat na katulad ng nasa leeg ng bata. Lubos na umaasa si Moro na sasabihin sa kanya ng misteryosong bata ang mga nangyari sa Prometheus. Gayunpaman, hindi pa rin nagsasalita ang bata. Sa sandaling ito, ipinabatid ng tripulante sa lahat na magtipon sa bulwagan. Para sa pagpupulong kasama si Kapitan Moro, pinayuhan niya ang misteryosong bata na manatili sa silid at umalis. Nang ang lahat ay patungo na sa bulwagan, si Daniel ay pinakawalan ng kanyang asul na salagubang sa lupa. Mabilis na tumakbo ang salagubang kay Inga. Tuwang-tuwa siya sa salagubang, kaya sinundan niya ito sa kubyerta. Nang huminto ang salagubang, si Daniel ay lumitaw at inilagay ito sa kanyang bulsa. Sinabi ni Daniel kay Inga, paumanhin, ito ay labis na nagpatakot sa bata. Sa loob ng Grand Hall, inihayag ng kapitan sa lahat ng mga bisita. VIP na ibabalik nila ang barkong Prometheus sa Europa dahil hindi sapat ang natitirang gasolina para hilahin pa ang isa pang barko patungong Amerika. Nang marinig ito, maraming pasahero ang nagpahayag ng kanilang pagtutol. Si Daniel ay muling nagtago upang iwasan ang atensyon. Samantala, umalis si Larsen nang hindi nagbigay ng karagdagang paliwanag. Nang makita ito, sinundan siya ni Moro upang itanong ang dahilan. Sinabi ni Larsen na may tinatago ang kumpanya ng barko, kaya nagpadala ng telegrama para palubugin ang barko, hindi pa tapos. May nagpadala ng sulat sa kapitan, may larawan ng kanyang pamilya sa loob. Nang buksan ni Moro, nakita niya na mayroon din itong klipang ng balita tungkol sa barko. Sa labas ng Prometheus, nakasulat ang nawala ay matatagpuan, kasama ang selyong tatsulok, katulad ng sa kanyang sulat. Nagulat si Moro dito. Ngunit pinayuhan pa rin niya si Larsen na bumalik dahil ayaw ni Moro na bumalik sa Europa. Gayunpaman, mariing tumanggi si Larsen at umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang hilahin pabalik sa Europa ang barkong Prometheus. Naisip ni Franz na mas mabuting palubugin na lang ang barko kaysa hilahin ito pabalik. Siya ay labis na nag-aalala at umalis habang papunta sa kanyang silid. May nakita si Franz na ikinatakot niya ng husto. Samantala, si Sebastian ay lumapit sa telegrapo. Nang ito ay humandar, tiningnan niya ang mga linya ng code. Pagkatapos ay nagmasid sa paligid upang matiyak na walang nakakakita. Lumipat ang eksena kay Moro na nakatingin sa piramide kasama ang natutulog na misteryosong bata. Inilabas ni Moro ang kanyang hexagonal na antang-antang para tingnan. At muli niyang tiningnan ang batang lalaki sa kabilang kwarto. Bumalik na si Daniel. Nagulat siya nang ilabas nito ang larawan ni Moro at pinagmasdan. Ipinapakita nito na kilala na ni Daniel si Moro dati. Ngunit hindi malinaw ang dahilan kung bakit nagsinungaling siya. Mabilis ding dinala ni Franz ang kapitan para tingnan. Ang nakita niya ay ang bangkay ni Inga. Labis itong ikinagulat ni Larsen. Napatulala siyang napalingon sa barkong matagal na niyang hinahanap. Nakakagulat na ang sandaling ito ni Larsen kasama ang ibang tripulante ay naipalabas sa telebisyon. Siyam na telebisyon sa isang lugar kinabukasan. Isang makapal na hamog ang dahan-daang bumabalot sa barko. Napansin din ni Crester na nawawala ang kanyang kapatid kaya nagmadali siyang naghanap. Ngunit nang umakyat siya, sarado na ang pinto. Wala siyang nagawa kundi umiyak at tawagin ang pangalan ni Inga habang ang bangkay ni Inga ay sinusuri ng isang doktor. Hindi niya mahanap ang sanhi ng pagkamatay kaya inakala niyang biglaang namatay ang bata. Gayunpaman, nakita pa lang ni Moro na malusog ang bata kaya, tinanggihan niya ang sanhing ito nang marinig iyon, agad niyang ininsulto si Moro. Dahil noong panahong iyon, hindi pinahahalagahan ang mga babae. Nang umalis siya, hiniling ni Larsen sa lahat na panatilihing lihim ang bagay na ito. Makalipas ang ilang sandali, nabalot na ng fog ang buong paligid. Nag-utos si Larsen na itigil muna ang barko para hintayin na mawala ang fog.
Patuloy na hiniling ng kapitan kay Mora na sumama sa kanya. May ipapakita siya sa iyo. Habang umaalis ang kapitan, sinabi ni Franz sa unang opisyal na nababaliw na ang kapitan. Samantala, dinala ng kapitan si Mora sa kanyang silid, ipinakita niya kay Mora ang hair tie ng kanyang anak na babae, kasama ang sarili niyang silong sa ilalim nang makita niya ang simbolo na katulad ng nasa liham at sa tunnel. Nalaman ni Mora na hindi baliw si Larsen, gusto ni Larsen na bumalik sa Prometheus muli para mag-imbestiga pa. Gusto ring sumama ni Mora. Sa ilalim ng second-class compartment, nagrereklamo ang mga pasahero sa desisyong ibalik ang barko. Hindi pa kasama rito na nawawala si Inga pero walang reaksyon ang mga tripulante. Sa oras na ito, dumating din si Tova para ibalita ang masamang balita sa mga magulang, na hindi mahanap si Inga. Mukhang si Anchor ang pinuno nila, kaya ang asawa ni Ivan ay gusto siyang tawagin ang lahat na manalangin para kay Inga. Dito naman, si Larsen at Mora ay inilulunsad ni Franz sa rescue boat. Nang umalis si Franz sa rescue cabin, lihim na binuksan ni Sebastian ang isang maliit na pinto malapit doon. Bigla, may telegrama sa loob. Nagsimulang magpadala ng signal si Sebastian sa isang tao. Kasabay nito, ang misteryosong batang lalaki sa silid ni Mora ay gumawa rin ng kakaibang kilos, na sumiksik sa ilalim ng kama. Pagkatapos, pumunta si Franz kay Tova upang sabihin ang totoo. Dinala niya ang babae sa harap ng bangkay ni Inga. Nang makita niyang patay na ang kanyang nakababatang kapatid, labis na nasaktan si Tova at binuhat ang bata pabalik sa mga kamag-anak. Gusto ring tulungan ni Franz si Tova, ngunit sinigawan siya nito. Mukhang si Franz ay isang taong may damdamin. Samantala, nakarating na sina Larsen at Mora sa command room. Gayunpaman, hindi nila nakita ang logbook, kaya nagpatuloy si Larsen sa silid ng kapitan, para mag-imbestiga pa. Bigla, mayroon ding katulad na lagusan sa silid ng kapitan. Pumasok si Mora para tingnan, ngunit ang nakita lang niya ay mga itim na pader na gawa sa ladrilyo. Sa sandaling ito, lumabas na rin ang misteryosong batang lalaki mula sa ilalim ng kama ni Mora. Mabilis na binuksan ni Daniel ang pinto ng silid gamit ang asul na salagubang. Tinanong niya ang bata kung nahanap na nito ang bagay na iyon. Gayunpaman, bahagya lang umiling ang bata. Wala ring nahanap sina Mora at Larsen, kaya nagsimula silang mag-usap. Sinabi ng kapitan kay Mora na ilang buwan na ang nakalipas. 3 barkong Aleman ang naibenta sa isang investor. Si Henry ang pangalan niya. Ang kumpanya niya sa paggawa ng barko ang nag-ayos ng lahat at ang simbolo ng tatsulok ay siya ring simbolo ng kumpanya ng barko. Tila may naisip si Mora nang marinig niya iyon. Samantala, bumalik si Crester at nakita niyang nagdarasal ang lahat para sa kaluluwa ni Inga. Nang makita ang bangkay ng kanyang nakababatang kapatid, nagwala si Crester at binasag ang bintana para makalaya ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Alam ni Tova na desperado rin ang kanyang kuya kaya nilapitan niya ito para pigilan. Nasaksihan ni Franz ang buong malungkot na eksena ng pamilya. Si Tova ay umalis na galit, at sa daan pabalik, nakita ni Franz ang 3 pang bangkay sa sahig. Ito ay ikinagulat ni Franz at kinailangan niyang hilahin ang alarm bell. Samantala, dinala ni Larsen si Mora sa fuel room. Doon, nakita niya ang isang control panel na ang gamit ay sukatin ng steam pressure. Ngunit hindi pa ito gumana, kaya posibleng ang electronic board na ito ay in-install ng kumpanya ng paggawa ng barko para sa ibang layunin. Gayunpaman, si Mora ay nag-aalala tungkol sa mga nawawalang tao. Tinanong niya kung ang temperatura ng pugon ay maaaring makalikha. Sinabi ni Larsen na ang temperatura ng kuryente sa pugon ay 900 degrees Celsius. Ang temperatura na ito ay katumbas ng temperatura ng isang hurno ng kremasayon. Kaya, naghinala si Mora na ang mga bangkay ng mga tao sa barko ay sinunog dito. Agad na naghanap si Mora sa mga pugon, para tingnan kung may natitirang buto o ngipin. Ganoon din ang ginawa ni Larsen at nakakita siya ng isang piraso ng papel. Ang nilalaman nito ay ikinagulat niya at tumingin siya. Kay Mora nang tanungin niya kung ano ang nakita ng kapitan, ay tinanggihan niya ito at sinabing dapat na silang bumalik. Sa pagdating nila, sinimulan ni Mora na questionin si Larsen, dahil hindi siya nagsalita kahit isang salita nang umalis sila sa barko ng Prometheus. Nang marinig ito, hindi sinabi ni Larsen ang dahilan at sa halip ay hiniling na panatilihing lihim ni Mora ang lahat. Lumipat silang dalawa sa Prometheus. Sa itaas, ipinakita ni Franz kay Sebastian ang 3 pinakabagong bangkay. Ang kanilang kalagayan ay katulad ng kay Inga. Ngayon, nawalan na ng kumpiyansa si Franz kay Larsen, kaya hiniling niya kay Sebastian na kunin ang pamumuno sa barko. Gayunpaman, tumanggi si Sebastian at sinabing sundin na lang ang utos ng kapitan.
Si Franz ay inutusan ng mga mababang ranggo na tripulante na may dalang armas na makipagkita sa mga pasahero, na mga sibilyan. Hinikayat niya ang lahat na magkudeta laban sa kapitan upang ibalik ang kanilang barko sa tamang ruta. Maraming tao ang lumapit upang kumuha ng armas para isagawa ang kudeta. Nang makita ito ni Oleg, umalis siya upang ipaalam kay Larsen. Hindi niya alam na napansin na siya ni Franz noon pa, kaya ipinahuli niya siya. Mabilis na ikinulong si Oleg sa isang silid. Sa loob, nakatali rin si Jerome. Sa sandaling iyon, dumating din si Larsen sa silid. Ang papel na nakuha mo ay ang listahan ng mga pasahero ng barko. Prometheus, nakakagulat na kasama sa listahan ang buong pangalan ni Mora. Biglang may kumatok sa pinto. Si Larsen ang nagbukas at nakita niya si Father Ramiro. Binalaan niya ang kapitan at ang mga nag-aalsa. Ngunit huli na ang lahat dahil dumating na ang grupo ni Tova. Sa itaas, ang grupo naman ni Franz ay dumaan sa daanan mula sa command deck papunta doon. Sa harap ng 500 baril na nakatutok sa kanila, wala nang magawa si Larsen. Habang abala ang lahat sa kudeta, bumalik si Daniel sa kanyang silid at kinuha ang isang napakakakaibang control panel. Nang hilahin niya ang mga bilog na tile dito, ang electronic board na sumusukat. Sa presyon ng singaw sa barkong Prometheus ay nagsimula ring gumana. Sa bawat paggalaw ng pagkakasunod-sunod ng mga bilog na tile, ang electronic board ay patuloy na tumatalon. Hindi inaasahang nawala ang barko sa ibang lugar dahil sa aksyon na ito ni Daniel. Kinabukasan, pumunta si Franz sa selda upang tawagin sina Oleg at Jerome. Sina Larsen at Padre Ramiro ay nakakulong din dito. Mabilis na dinala sina Oleg at Jerome sa barko. Inutusan ni Franz silang dalawa na itapon ang bangkay. Nawalang malinaw na dahilan sa dagat pagkatapos ay pumasok si Franz sa command deck at natuklasan na nawawala ang Prometheus. Nawala ang barko, inakala ng navigator na hindi ang Prometheus ang nawawala kundi ang kanilang barko dahil sila ay nasa posisyon bago pa man sila bumalik. 3 araw na ang nakalipas nang marinig nila ito, nagkagulo silang lahat. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na mas malapit na sila sa kanilang destinasyon. Kaya inutusan ni Franz na bilisan ang takbo patungong Amerika. Sa oras na ito, si Sebastian ay dinala sa passenger deck para sa mga sibilyan. Dito niya inihayag na ang kumpanya ang nagpadala ng telegrama para ilubog ang barko. Malamang gusto nilang mamatay lahat ng pasahero ng Prometheus. Ngunit ibinalik ni Larsen ang isang batang lalaki mula roon. Mula noon, dumami ng dumami ang mga bangkay sa kanilang barko. Nang marinig ito, ipinasa ni Ivan ang lahat ng responsibilidad sa misteryosong bata. Inutusan niya ang lahat na hanapin ang bata para sa paghihiganti. Samantala, pumunta si Morris sa command room para hilinging makita si Larsen. Hindi pumayag si Franz dito at inutusan ng kanyang mga tauhan na ihatid siya pabalik sa kanyang silid. Sa ibaba, tinatanggal ni Larsen ang takip ng bentilasyon para tumakas. Si Ramiro naman ang may tungkuling magbantay. Mabilis na nagtagumpay si Larsen sa pagbukas ng bentilasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nang ibalik si Morris sa kanyang silid, nakasalubong niya ang grupo ni Franz. Nakatayo na sila sa harap ng pinto. Nang malaman ni Mora ang intensyon ng mga ito, ipinaliwanag niya na ang bata ay lubos na malusog at hindi pa umaalis sa silid. Mula nang sumakay sila sa barko, kaya iginiit niya na walang kinalaman ang bata sa mga pagkamatay. Gayunpaman, ang galit na ina ay hindi nakinig at inutusan si Crester na kunin ang susi kay Mora. Mabilis na pumasok si Ivan sa silid ni Mora. Nakakagulat na wala ang misteryosong bata sa loob. Dahil dito, nagalit si Ivan at tinutukan ng baril si Mora. Alam ni Crester na mababaliw na ang kanyang ina kaya't pumagitna siya. Pagkatapos niyang mahimasmasan, inutusan ni Ivan na ikulong silang lahat sa silid. Hanggat hindi nahahanap ang bata kaya't nagsimulang kumilos ang grupo at ikinandado si Mora. Biglang nakarinig si Mora ng ingay sa ilalim ng kama. Nang hilahin niya ang kama, nakita ni Mora ang takip ng isang lagusan na katulad ng sa kwarto ni Larsen. Nang hilahin niya ito, nakita niya ang misteryosong bata na nagtatago sa loob. Sa puntong ito, nakarating na si Daniel sa silid na may misteryosong electronic board. Kinuha niya ang isang connector mula roon at isinaksak ito sa kanyang control panel. Pagkatapos, inilipat niya ang mga bilog na tile sa control panel, na naging sanhi upang tumalon ang electronic board sa itaas. Sina Jerome at Oleg ay nagtatapon ng huling bangkay sa dagat. Sinamantala ni Oleg ang pagkaabala ng mga gwardya at inilihis ang atensyon nila upang makatakas si Jerome. Ngunit nang tumalon si Jerome sa passenger compartment, gumawa siya ng ingay na naging dahilan upang mapansin siya ng mga gwardya, at agad siyang hinabol ng mga ito. Dahil wala nang matatakasan,
kumatok si Jerome sa pinto ni Clemens. Nang buksan niya ito, mabilis na pumasok si Jerome. Nakakagulat na minsan palang nakita ni Clemens si Jerome, ngunit pinayagan pa rin siyang manatili. Gayunpaman, mabilis na nagpa siya ang lalaking maitim ang balat na umalis. Nang tanungin ni Clemens si Jerome kung bakit siya aalis, sumagot siya na ang kudeta ay magdudulot ng masamang wakas para sa lahat, kaya kailangan niyang umalis para iligtas ang kapitan sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon, sumama rin si Clemens para tumulong, habang ang mga tauhan ni Ivan patuloy pa ring hinahanap ang bawat silid sa Commercial Bay para hanapin ang batang misteryoso. Tinatanong din ni Mora ang bata tungkol sa gamit ng mga silid. Hindi pa rin nagsasalita ang bata. Dahil alam niyang wala siyang makukuhang impormasyon, binuksan ni Mora ang kandado para itakas siya. Nang makita ng bata na matagal magbukas ng pinto si Mora, ibinaba niya ang asol na insekto sa sahig para magbukas ng pinto. Pagkatapos, sinundan nila ang direksyon ng insekto. Sa kabilang banda, inilalabas ni Franz si Oleg patungo sa selda. Pagpasok niya, natuklasan niyang nakatakas na sina Larsen at Ramiro. Ang dalawang tao ay gumapang palabas sa pasilyo kung saan nakasalubong nila si Jerome at Clemens. Nang malaman ni Jerome na may balak siyang tumulong, isiniwalat ni Larsen na sasakay siya sa rescue ship patungong Prometheus at aayusin niya ang radyo para humingi ng tulong. Sa oras na iyon, nakabalik na si Lucian sa kanyang silid ngunit hindi niya makita si Clemens. Sa pag-aakalang may nangyari, kinuha ni Lucian ang baril na may iisang bala upang hanapin ang kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang grupo ni Larsen sa rescue compartment at sinimulan ng ibaba ang bangka. Dumating din si Mora, sa tulong ng paggabay ng misteryosong bata. Hindi inaasahan, nang makita ni Larsen si Mora, nagbago ang kanyang kilos at tinanong niya ito tungkol sa barko. Mariing sinabi ni Kapitan Prometheus na nagsinungaling si Mora. Habang nakikita si Mora na sinisigawan, lumapit ang misteryosong bata sa harapan upang pigilan si Larsen. Habang nagtatalo silang dalawa, inakay ni Krister si Franz. Itinutok ng grupo ni Franz ang kanilang mga baril sa lahat at pinilit silang ibigay ang misteryosong bata. Agad na hamarang si Mora upang protektahan ang bata, ngunit nagulat ang lahat nang lumapit siya kay Franz nang walang pag-aalinlangan. Sumugod si Jerome gamit ang martilyo bilang depensa ngunit binaril siya ni Franz sa lugar. Dahil dito, sumigaw si Clemens sa kawalan ng pag-asa ngunit dinala siya ng kanyang mga tauhan palayo. Samantalang naaalala naman ni Jerome ang plano ni Lucian na tumakas at nakawin ang pagkakakilanlan ng namatay na commander. Tumutol si Jerome sa planong ito kaya siya ni Lucian pinatulog at ikinulong bago umalis. Nag-iwan si Lucian ng medalya para kay Jerome. At sinabing kakailanganin niya iyon para mabawasan ang sentensya niya sa kulungan. Dahil babalik si Lucian sa pinakamalapit na base bilang commander, at i-report si Jerome bilang isang takas bago pa man. Ang kasuklam-suklam na pagtataksil ni Lucian, nagising si Jerome at napagtantong binaril ang kanyang kamay. Ngayon, puno siya ng galit at mahigpit na hawak ang martilyo sa kanyang kamay. Upang gawin ang tama, mabilis na pumunta ang itim na lalaki sa kulungan, kung saan nakakulong ang mga nagprotesta. Pagkatapos ng ilang suntok, napatumba ni Jerome ang dalawang gwardya. Mabilis niyang binuksan ang pinto at iniligtas ang mga nasa loob. Sinabi ni Jerome na nawalan na ng kontrol ang natitirang pulutong. Kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang humawak ng armas at pigilan ang mga baliw. Sa itaas ng barko, ang lahat ng rebelde ay dinala ang misteryosong bata para hatulan. Nagsalita si Ivan at sinabing ang bata ay ang mismong demonyo. Kinuha ang kaluluwa ng mga malas na tao tulad ng nasa barkong Prometheus kaya kailangan siyang itapon sa dagat para tapusin ang lahat. Sa sandaling iyon, may narinig na putok ng baril. Iyon ang grupo ng mga taga-suporta ng kapitan na lumabas upang protektahan ang bata. Malakas na sigaw ni Mora na ang mga pagkamatay sa barko ay walang kinalaman sa bata. Gayunpaman, agad na nag-utos si Ivan na atakihin ang grupo ni Mora, kaya nagkaroon ng kaguluhan. Tanging si Mora lamang ang nagmadaling tumakbo patungo sa bata, ngunit sa kasamaang palad, itinapon na siya ni Ivan sa dagat. Nang tumakbo si Mora, nawala na ang bata sa tubig. Habang tulala si Mora, lumapit si Daniel para aliwin siya. Dapat na siyang umalis bago pa man, inutusan din ni Larsen ang lahat na umatras. Habang si Clemens naman ay tumakbo para tingnan si Jerome. Parang nakita nila ang isa't isa, habang naglalambingan, dumating si Lucian na may dalang baril at tinakot si Jerome. Pakawalan mo si Clemens, sumigaw siya kung bakit pumunta si Jerome dito. Hindi na naghintay ng sagot, hinailan na ni Lucian si Clemens. Bumalik sa labanan,
umatras ang grupo ng taga-suporta ng kapitan sa Grand Hall. Samantalang ang grupo ng mga rebelde ay umatras sa loob ng barko, si Mora naman ay labis na nalungkot nang makita ang inosenteng bata, na itinapon sa dagat. Nang makita ito, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Mora upang pakalmayin siya. Sa hindi inaasahan, hinawakan din ni Mora ang kamay ni Daniel. Hindi maintindihan ni Mora kung bakit, kaya tumingin siya sa binata. Sa sandaling iyon, sumingit si Larsen at sinabing gusto niyang kausapin si Mora ng sarilinan. Habang nakatingin kay Daniel, pagkatapos ay sinimulan ng kapitan na tanungin si Mora. Ipinakita niya ang listahan ng mga pasahero sa barko ng Prometheus na may pangalan ni Mora at tinanong kung ano ang itinatago niya. Nanganganga si Mora nang makita niya ang pangalan niya roon, hindi makapaniwala. Nang may marinig na katok mula sa loob ng bar cabinet, iyon din ang lugar kung saan natagpuan ang bata sa barkong Prometheus. Nagsimulang magtaka ang lahat nang biglang may liwanag na sumiklab sa loob. Agad na lumabas ang misteryosong bata mula sa loob. Nang hindi nagsasalita, agad siyang lumapit at niyakap si Mora. Sa pagkabigla, si Mora ay nakatulog at nanaginip tungkol sa isang libingan sa isang bukid. Sa likod ng libingan ay isang pasilidad ng pananaliksik. Kapag tiningnan ng mabuti, may nakasulat sa krus na gumising ka. Kasunod nito ang imahe ng pagkuha sa kanya ayon sa utos ng ama. 2 tauhan ang naghila kay Mora sa isang upuan at itinali siya. Pagkatapos ay tinurukan nila si Mora ng itim na gamot. Ito ang nagpababa kay Mora. Si Daniel ay nasa tabi niya. Sinabi sa kanya na ang misteryosong bata ay nakakulong sa aparador. Agad na tumayo si Mora upang iligtas ang bata, ngunit siya ay pinigilan. Pinayuhan siya ng kapitan na huminto. Dahil itinapon ni Ivan ang bata sa dagat, imposibleng mabuhay pa siya at makarating dito. Gayunpaman, hindi ito inintindi ni Mora at gusto niyang iligtas muna ang bata. Nang marinig ito, hiniling ni Larsen kay Mora na sabihin muna ang dahilan kung bakit nasa barko ang pangalan niya ng Prometheus bago niya pakawalan ang bata sa ilalim ng kubyerta. Pinapakalma ni Franz ang mga nag-aalsa na makakarating sila sa Amerika. Kahit na mabawi pa ng kapitan ang command deck, ay maaari pa rin nilang harangan ang direksyon ng Timon hanggat hawak pa nila ang fuel room. Walang mangyayari. Biglang may nagtanong na kung pumunta sila sa Amerika, hahatulan pa rin sila ng kamatayan dahil sa paghihimagsik. Sabi ni Ivan, ang hustisya ay papanig sa mga nakaligtas. Ibig sabihin, kailangan nilang patayin ang lahat ng iba pa. Hindi matanggap ni Tova ang kalupitan ng kanyang ina, kaya pumunta siya sa kapitan para tulungan siya. Samantala, ang misteryosong batang lalaki ay patuloy na sinisipan ng malakas ang pinto. Nang makita ito, lumapit si Mora para buksan ang pinto, ngunit binaril siya ng mga gwardya. Hindi inaasahang isinakripisyo ni Daniel ang sarili para protektahan si Mora. At mas nakakagulat pa, huminto ang oras. Hindi maintindihan ni Mora kung anong nangyayari, pero binuksan niya muna ang pinto at iniligtas ang misteryosong batang lalaki. Tinanong niya ito kung anong nangyari. Hindi sumagot ang bata, bagkus hinawakan ang kamay ni Mora at umalis. Nang umalis silang dalawa, bumalik sa normal ang lahat. Sa sandaling ito, tumunog ang alarm. Hindi rin alam ni Larsen kung anong nangyayari, pero may isang bagay siyang sigurado, kailangan niyang bawiin ang fuel compartment dahil pinaandar ni Franz ang barko sa buong bilis kahapon. Sa ganyang bilis, mauubos ang gasolina sa loob ng 2 araw pa, at doon sila maliligaw sa dagat bago pa man sila makarating sa lupa. Sumang-ayon si Daniel dito at gusto niyang tulungan siya ng lahat, nabawiin ang kontrol. Biglang may tumunog ng paulit-ulit sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, marami ang nawalan ng kontrol. Hindi nila namamalayan na sumusunod sila sa isang direksyon. Swerte na lang at ang kapitan na si Daniel, si Ramiro, si Tova, at iilang iba pa ay nananatiling gising. Ang mga nasa ibaba ng silid ng bangka ay nakaranas din ng parehong bagay. Kasama si Crester Anchor na nakitang nawawalan ng kontrol ang kanyang anak kaya dali-dali siyang sumunod. Mabilis na umakyat sa kubyerta ang mga taong may problema. Ang mas kakaiba pa, umakyat sila sa rehas. Umakyat sa rehas at tumalon sa dagat. Nang malaman ng tatay na si Anchor, tumalon na si Crester sa dagat. Marami na ang tumalon mula sa barko. Ang piloto at ang mag-asawang Lucian ay nagulat din sa tanawing ito. Sa kabilang banda, ibinalik ng misteryosong batang lalaki si Mora sa silid. Tinanong ni Mora kung ano ang tunog ng tik-tak kanina, at kung saan pupunta ang lahat. Isinulat ng bata sa papel na nakikinig sila. Pagkatapos ay bumulong kay Mora na hindi niya ito masabi, kaya kailangang tanungin ni Mora ang lumikha, at si First Mate Sebastian ay nagmamadaling nagpadala ng telegrama sa isang tao. Pagkaraan ng ilang sandali,
Nakasagupan ng grupo ng mga rebelde ang kapitan, habang nag-iimbestiga silang dalawa sa sitwasyon. Habang nagtututukan sila ng baril, lumitaw si Anchor at nagbigay ng masamang balita na lahat ay tumatalon sa dagat. Nang marinig ito, hindi na nakapagtimpi si Ivan at nagtanong tungkol kay Crester. Ang nagdadalamhating ama ay sumagot na tumalon na ang kanyang anak sa dagat. Alam ni Larsen na nagpapakamatay ang lahat, kaya sumigaw siya sa iba na pigilan sila. Pero dahil sa sobrang dami ng tao, kahit anong gawin nila, hindi pa rin nila napigilan ang sinuman. Sinamantala ni Daniel ang pagkakataon at tumakas. Habang pinipigilan ni Oleg ang mga tao, nakita niya si Ling Yi, na nakatulala. Hindi na nag-isip pa, tumakbo agad si Oleg kay Mora. Malungkot na sinabi ni Ling Yi na tumalon ng kanyang ina mula sa barko. Balik tayo sa misteryosong bata. Pumasok siya sa silong sa kwarto ni Mora at pinakawalan ng insekto para maging gabay. Nakita ito ni Mora at sumunod sa bata. Sa pagkakataong ito, nakakita na naman siya ng lagusan na may liwanag. Nang gumapang siya palabas ng lagusan, natuklasan ni Mora na ito ang eksenang napanaginipan niya kanina. Gayunpaman, wala ang dalawang salitang gumising sa krus. Dahil dito, nataranta si Mora at hinigpitan ang hawak sa kwintas. Tumingin siya sa direksyon ng pasilidad ng pananaliksik at nagpas siyang alamin ang nangyayari. Sa oras na ito, si Daniel ay tumatakbo rin papunta sa silid ni Mora. Nang makita niyang bukas ang silong, nagpakita siya ng matinding pagkataranta. Pagbaba ni Daniel, sarado na ang tunnel. Nagmadali niyang kinuha ang kanyang control panel at nag-operate. Mabilis na bumukas ang tunnel sa kakaibang paraan. Nang gumapang palabas si Daniel sa tunnel, nakita niya ang misteryosong bata na nakatayo sa harap ng libingan. Tumingin sa direksyon ng research facility, lumapit siya sa bata at sinabing, "Hindi mo dapat ginawa iyon. Alam na niya ngayon na nandito tayong dalawa." Sagot ng bata, "Hindi pa sila nakakalayo ng ganito. Kaya siguro sa pagkakataong ito ay magtatagumpay tayo." Ngunit hindi pa rin maalala ni Mora ang anuman. Nang marinig iyon, labis na nalungkot si Daniel. Sinabi niya sa bata na manatili muna doon sandali. "Ako naman ay pupunta para pigilan ang tunog na iyon at ipinapangako ko sa iyo na hindi niya mahahanap ang bata dito." Si Jerome ay tumakbo papunta sa silid ni Lucian. Agad na kinuha ni Lucian ang kanyang baril, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Jerome. Pagkatapos ng ilang sagupaan, nakuha ni Jerome ang baril. Hiniling ng lalaking maitim ang balat kay Clemens na atali si Lucian. Pagkatapos ay tinali rin niya si Clemens. Inakala ni Lucian na naghihiganti si Jerome. Kaya sinabi niyang patayin na lang siya at hayaan si Clemens. Sumagot ang lalaking maitim ang balat na pumunta siya doon para iligtas silang dalawa. Pagkatapos ay tinali rin ni Jerome ang sarili niya. Hinayla rin ng grupo ni Franz si Ivan. Nawawala sa sarili at iginapos ang babae sa silid. Pagkatapos, iginapos nila ang kanilang sarili. Ginawa rin ni Oleg ang pareho kay Ling Yi. Samantala, nagpapadala ng signal ng distress ang navigator sa kumpanya. Mabilis na dumating ang sagot na palubugin ang barko. Maya-maya, nakapasok na si Mora sa loob ng pasilidad ng pananaliksik. Pumasok siya sa silid 1.011 at nakita ang upuan na katulad ng nasa panaginip niya. Biglang may boses na nagtanong kung nasaan ito. "Mora." Lumingon siya at nakita ang kanyang ama na may hawak na karayom. Agad na kinwestiyon ng itim na iniksyon sa kanyang kamay ang lalaki kung nasaan ang kanyang kapatid, at kung bakit siya narito. Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, ang ama ni Mora ay naglaho at si Mora ay patuloy na kinaladkad ng dalawang tauhan upang iniksyonan ng itim na gamot tulad ng sa panaginip. Nagising si Mora at natuklasan na nakabalik na siya sa kanyang silid. Nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Larsen. Agad na kinwestiyon ng kapitan si Mora kung bakit siya biglang nawala. Sumagot si Mora na ito ay dahil sa piramide ng misteryosong bata. Nang marinig iyon, hinayla ni Larsen si Mora pabalik sa kanyang silid, kung saan ibinunyag ni Mora na ang tunay niyang pangalan ay hindi Mora Franklin kundi Mora Singleton. Franklin ang pangalan ng kanyang ina noong bata pa ito, at si Henry Singleton ang pangalan ng kanyang ama. Kaya, iniisip ni Mora na ang kanilang pinagdaanan ay isang uri ng eksperimento. Dahil ang kanyang ama ay nahuhumaling sa pag-aaral ng utak, malamang na may ginawa siya sa barkong ito upang pag-aralan ang mga pasahero. Pagkatapos, ipinakita ni Mora kay Larsen ang kanyang liham. Ang pangalang Henry ay palayaw na ibinigay sa kanya ng kanyang kuya. Nakatakda siyang makipagkita kay Mora 4 na buwan na ang nakalipas, upang ibunyag ang lihim ng kanilang ama, ngunit nang dumating siya,
Hindi naman nagpakita ang kanyang kapatid. Nagsimulang imbestigahan ni Mora kung nasaan ang kanyang kapatid. Natuklasan ni Mora na isang araw bago iyon, ang barkong Prometheus na kakarili lang binili ng kanyang ama, ay umalis, kasabay ng pagkawala ng kanyang kapatid sa loob ng 4 na buwan. Ito ay tumutugma sa panahon ng pagkawala ng barkong Prometheus at sa panahon na nawalan siya ng alaala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Mora ang isang asul na insekto sa mesa. Agad itong inilagay ni Mora sa isang kahon. Pagkatapos ay bumaba siya sa basement sa silid, upang gawin ang ginawa ng misteryosong batang lalaki. Mabilis na tumagos ang insekto sa dingding at agad ding nagbukas ang isang lagusan. Nang pumasok sina Mora at Larsen, nakakita sila ng isang bahay na nasusunog. Labis na nagulat si Larsen dahil ito ang sarili niyang bahay. Nang pumasok sila sa loob, wala nang pagtatalunan pa. Gayunpaman, ang problema ay kung paano nagkaroon ng isang espasyo. Malaki na ganyan sa barko, Mora, ay nagbunyag na mayroon ding katulad na espasyo sa ilalim ng kanyang silid. Sa kabilang banda, pagbalik ni Sebastian sa command room, nakita niya ang nanginginig na piloto. Sinabi niya kay Sebastian na ang telegrama na nagpapalubog sa barko ay naipadala na. Hindi inaasahan, pagkatapos basahin ni Sebastian, kumuha siya ng control panel na katulad ng kay Daniel. Tinanong ng piloto kung ano iyon, ngunit hinailan ni Sebastian ang buton, kaya namatay ang piloto tulad ng iba pa sa barko. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik sina Mora at Larsen. Naniniwala si Mora na ang kanyang ama ang may kagagawa ng lahat. Napagpasyahan ni Mora na hindi totoo ang mga nangyari. Gayunpaman, kulang pa rin ang impormasyon para maintindihan ito. Nang marinig iyon, naglabas din si Larsen ng isa pang listahan ng pasahero para ipakita kay Mora. May pirma niya ito, na nagpapatunay kung gaano kawalang katwiran ang lahat ng nangyayari. Sa ilalim ng fuel bunker, inaayos ni Daniel ang electronic board gamit ang kanyang control panel. Mabilis na namatay ang electronic board, na nagpagan ng loob ni Daniel. Marahil dahil dito, tumigil na ang pagtiktak. Dahil dito, nabawi rin ni Ivan ang kanyang katinoan, at nagsimulang humagulgol nang maalala niyang nawala na ang kanyang anak, habang si Jerome naman ay pinakawalan si Clemens at umalis. Nang makita ito ni Lucien, tinanong niya ang maitim na lalaki kung bakit, ngunit tiningnan lang siya ng maitim na lalaki at umalis. Pagkatapos, nang umakyat sina Larsen at Morris sa deck, nakita nila si Ginang Wilson, na naghihintay na pala doon at masayang batiin si Mora pagkakita niya rito. Sinabi niya na nakakita siya ng pinakakakaibang panaginip. Napakabilis na umakyat din ng iba pa. Pagkatapos ay lumabas si Sebastian at ibinigay kay Larsen ang telegrama tungkol sa paglubog ng barko na ipinadala ng kumpanya. Si Daniel ang huling lumabas. Sinabi niya na posibleng ang kumpanya ng barko ay gusto nilang palubugin ang barkong ito. Nang marinig iyon, lahat sila ay natigilan. Sa ibang pangyayari, habang tinuturukan ni Ten si Mora, may dumating na nagbigay ng telegrama mula sa proyektong Prometheus sa ama ni Mora. Pagkatapos basahin iyon, nagutos siya na ibalik ang mensahe na. Hindi na nagtagal, dumating siya at hinayla ang kurtina sa bintana. Ang tanawin sa harap niya ay isang malaking piramide, na halos katulad ng dinala ng misteryosong bata. Pagsapit ng gabi, huminto ang barko dahil hindi ito nakakuha ng karagdagang gasolina. Inatasan ni Larsen sina Olet at Franz na pumunta sa silid ng makina upang paandarin ang makina. Lahat ng lalaki ay susunod sa kanila upang maglagay ng gasolina sa pugon. Si Anchor at Jerome ay mananatili upang bantayan ang makinang dekuryente. Si Tim at Sebastian Wilson ay inatas ang pamunuan ang grupo sa paghahanap ng mga nakaligtas, habang siya at si Mora ay hahanapin ang misteryosong bata. Sa puntong ito, ang electronic board na pinatay ni Daniel kanina ay muling nag-activate. Sa loob nito, sunod-sunod na dumami ang mga itim na tuldok. Pagkatapos, si Mrs. Wilson ay nagsimula ring maghanap ng mga nakaligtas. Habang dumadaan sa isang silid, napansin ni Wilson ang gumagalaw na itim na tuldok sa bintana. Dahil sa pagkausyoso, hinawakan niya ito. Nagulat siya nang ang mga itim na tuldok ay hamaba at tumusok sa kamay ni Wilson. Nang lumingon siya ng may pagkabigla, ang mga itim na tuldok ay kumalat na sa kanyang kamay. Ang grupo na nag-iikot sa furnace habang pababa ay nakakita rin ng gumagalaw na itim na bagay. Nang inabot ni Lucien para hawakan, ngunit pinigilan siya ni Daniel mula sa likuran. Sinabi ni Daniel na huwag hawakan ang mga bagay na hindi niya alam. Sa kabilang banda, dinala ni Morris si Larsen sa basement sa kanyang silid upang hanapin ang misteryosong bata. Mabilis silang nagtungo sa research facility. Pagkalipas ng ilang sandali, nang dumating si Daniel sa silid ni Mora, nakita niyang bukas na ang pinto ng basement.
Agad siyang bumaba upang habulin si Mora. Samantala, nakarating na sina Mora at Larsen sa silid 1.011 sa research facility. Dahil wala silang nakita roon, binuksan ni Larsen ang bintana. Nang tingnan niya, hindi niya inasahan na ang nasa likod ng bintana ay isang partisyon na parang katawan ng barko. Nang makita ito ni Mora, sinira niya ang isa pang pinto at sa likod nito ay isa pa ring partisyon na parang katawan ng barko. Ito ay ikinagulat nilang dalawa. Sa sandaling ito, ibinigay din ni Sebastian ang tungkulin sa pagpapatakbo ng telegrapo sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa bar at pumasok sa cabinet kung saan lumabas ang misteryosong bata. Nang isara ni Sebastian ang pinto, isang nakasisilaw na liwanag ang sumikat. Samantala, sa ilalim ng fuel compartment, ang team na nagpapaandar sa makina ay abala sa paghuhukay ng uling. Sinamantala ni Lucia ng pagkakataong ito upang humingi ng tawad kay Jerome. Ngunit sumagot ang itim na lalaki, "Anong humihingi ng tawad? Dahil sa kasamahan mong tulad mo ay napunta ako sa kulungan." Kalmadong sagot ni Lucia na hindi na mahalaga iyon. Dahil mamamatay na siya dahil sa tumor sa ulo, at sa sandaling iyon ay bumukas ang ilaw. Sa wakas ay humandar muli ang makina pagkatapos ng ilang sandali. Nang masigasig na pagpapalit ng karbon, nakita ni Ramiro na may kuryente na kaya't labis siyang natuwa. Hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan sa pisngi si Anchor. Isang halik na ikinagulat ng tatay na may 3 anak, at napagtanto ni Ramiro na nabunyag na ang kanyang pagkatao. Ngunit mabilis itong nakalimutan ni Anchor dahil wala nang nagpapatakbo ng barko. Agad niyang kinuha ang mga aklat dagat upang maghanap ng paraan, at nakakita siya ng isang napakakakaibang bagay. Lahat ng aklat ay naglalaman lamang ng isang pangungusap. Maaaring mauna kang maapektuhan ng kape mo. Bago pa man gawin iyon ng realidad, na nagpatakot sa kanilang dalawa, bumalik tayo kay Sebastian. Pumunta siya sa ama ni Mora na si Henry. Sinabi ni Henry na sinira ni Sebastian ang kasunduan. Sumagot si Sebastian na lumampas na sa kontrol ang sitwasyon. 48 minuto na lang bago ang paglipat. Nang marinig iyon, inutusan ni Henry si Sebastian na hanapin ang bata, dahil kailangan nila ang piramide. Pagkatapos ay sinabi ni Henry kay Sebastian na ang mga tao ay madalas na hindi pinapansin ang katotohanan. Nakikita lang nila ang gusto nilang makita. Kung gusto nilang makita ang kabuuan, kailangan nilang baguhin ang kanilang pananaw. Habang sinasabi iyon, pinawala niya ang isang piraso ng uling sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, hinanap ni Mora at Larsen ang buong gusali ngunit hindi nila nakita ang bata. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang kakaibang itim na bagay na lumalawak. Dahil sa matinding kuryosidad, inabot ni Mora ang kanyang kamay para hawakan ito. Sa kabutihang palad, dumating si Daniel sa tamang oras at pinigilan siya. Ang pagdating ni Daniel dito ay nagpal-ingat kay Larsen, kaya't kinuha niya ang baril at nagtanong. Samantala, inakala ni Mora na nagtatrabaho si Daniel para sa kanyang ama. Nang marinig ito, malungkot na tinanong ni Daniel si Mora kung hindi na ba niya ito naaalala. Inakala ni Larsen na alam ni Daniel ang lahat kaya't dinala niya ito sa kulungan para kumuha ng impormasyon. Nang papalapit na sila sa silid 10-11, huminto si Daniel at sinabi kay Mora na hindi na niya hahayaang mangyari pa iyon, at hindi na niya iiwanan pa si Mora. Pagkatapos sabihin iyon, biglang sinuntok ni Daniel si Larsen. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang control panel at ginawa si Larsen na lumipad patungo sa kagubatan malapit sa bahay. Nakita ni Mora na nawala si Larsen, kaya tinutukan niya ng baril si Daniel at kinwestiyon ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Daniel na kasal na sila ni Mora sa loob ng 12 taon. Nang marinig iyon, napaiyak din si Mora. Gayunpaman, hindi siya naniwala dito at sumigaw na si Daniel ay isang sinungaling na nagtatrabaho para sa kanyang ama. Nagpakita rin si Daniel ng kalungkutan at sumigaw na ang lahat dito ay hindi totoo. Gusto niyang maalala ni Mora, ngunit hindi siya madaling maniwala. Inutusan ni Mora si Daniel na ibaba ang control panel sa lupa, at ikinulong siya sa silid 1.011. Pagkatapos ay tumakbo pabalik si Mora sa silid. Habang naglalakad, galit siyang sumigaw na hindi siya baliw. Malakas na sinabi ni Mora sa kanyang amang si Henry na alam niyang nanonood ito. Kaya lumabas siya para makipagkita, ngunit kahit na sumigaw siya ng malakas, walang sumagot. Galit na inihagis ni Mora ang baril, na nagdulot ng lamat sa espasyo sa harap niya. Ang tunog na iyon ay ikinagulat ng kanyang ama, at nang lumingon si Mora, nakita niya ang lamat. Nang lumapit siya, napagtanto niyang ang espasyo roon ay parang isang patag, na napakalaking ibabaw. Nagsimulang magkapkapan si Mora at may lumitaw na tuwid na linya. Agad itong hinayla ni Mora at sa likod nito ay ang katawan ng barko.
Nakita rin ng ama at ni Mora ang lahat ng nangyari sa screen ng TV. Pagsapit ng gabi, bumalik si Wilson sa kubyerta ng barko, at inakalang patay na ang lahat. Sa sandaling ito, natuklasan din ni Wilson na ang kanyang kamay ay nababalutan na ng itim na mantsa. Habang naguguluhan si Wilson, isang bagyo ang lumitaw sa harapan niya. Samantalang si Larsen ay umakyat na ulit sa kanyang silid. Nang sindihan niya ang ilaw, napansin niyang napakaluma ng lahat sa paligid. Nagpatuloy si Larsen sa pag-iimbestiga at mas lalo niyang napagtanto na ang lugar ay kahawig ng barkong Prometheus. Napapalibutan ito ng maraming labi ng mga barkong katulad nito. Lumipat ang eksena kina Daniel at Mora na nagtatalik. Pagkatapos ng labanan, sinabi ni Daniel kay Mora na ang realidad ay lahat ng nangyayari sa labas ng katawan, at hindi sa loob ng isip. Sumagot si Mora na kung walang isip para maramdaman ang realidad, wala ring kabuluhan iyon. Pagkasabi niyan ay umalis si Mora para maghanda ng almusal para sa kanilang dalawa. Nang lumabas si Mora sa pinto ay tumunog ang isang alarm at sinabing isara ang programa. Alam ni Daniel na may mali kaya't tumakbo siya palabas para tingnan. Ngunit nakita lang niya ang damit ni Mora at ang research facility sa harap. Sa puntong ito ay nagising si Daniel dahil sa gulat at sa sandaling iyon ay may narinig siyang yabag sa labas ng pinto. Akala ni Daniel si Mora iyon kaya't nakiusap siya na buksan ang pinto. Nagsimula nang magsara ang programa kaya't wala nang masyadong oras bago muling mamatay ang lahat. Nang marinig iyon ay nagpasya pa rin si Mora na huwag buksan ang pinto at umalis. Pagbalik ni Mora sa silid pagkaraan ng ilang sandali, nakakagulat na nanginginig ang silid. Habang kalmado pa rin ang espasyo sa ibaba. Lumabas siya upang tingnan at natuklasan niyang nasa gitna na siya ng isang bagyo. Nag-alala si Mora at hinawakan ang kwintas sa kanyang kamay. Si Wilson naman ay nagtipon sa sabungan kasama si Anchor at si Ramiro. Ang problema nila ay wala silang kapitan ng barko, kaya naghati sila. Isang grupo ang nagbabala sa mga nasa ibaba ng fuel compartment, at ang isa naman ay naghanap sa kapitan. Si Wilson ay pagod na kaya nanatili na lang sa ibaba. Narinig din ni Daniel ang ingay ng bagyo na nagmumula sa dingding ng barko. Nilapitan niya ito para tingnan at natuklasan na sa likod ng dingding ay isang bakanteng espasyo. Mabilis na binuksan ni Daniel ang dingding at nakita na sa likod nito ay isang malaking sistema ng cable. Pumasok siya doon para maghanap ng daan palabas. Balik tayo kay Mora. Bumalik siya sa silid ng kapitan at nakita si Sebastian. Napapalapit din doon. Tinanong ni Mora ang first mate kung nakita niya si Larsen. Binalikan niya ito dahil nakita niyang kasama ni Larsen kanina ang babae. Sumagot si Mora na umalis na ang kapitan kanina. Nagpatuloy si Sebastian sa pagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng misteryosong bata. Dahil alam niyang hinahanap din ng babae ang bata, sinundan niya ang kabilang direksyon. Pagdating ni Mora sa command room, si Wilson lang ang nakita niya, na nagpapanik. Pinakalma niya ito at nagpatuloy sa pagbaba sa silid ni Larsen upang mag-check, habang si Sebastian ay nakarating na sa dressing room. Bigla siyang kumuha ng tablet mula sa aparador. Ang lokasyon ng mga pasahero sa barko ay nasa loob niyan, kasama ang milyon-milyong programa. Pagkatapos ng 43 minutong countdown, sinimulan ni Sebastian na suriin ang bawat detalye upang mahanap ang misteryosong bata. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Mora sa bahay sa ibaba ng silid ng kapitan. Naghahanap si Mora sa lahat ng dako at nakita niya ang asawa ni Larsen. Tinanong niya kung nandoon si Larsen, ngunit ang asawa ay sumagot lamang na parang isang nakaprogram na robot. Nag-aalala kung may nangyari ba kay Mora o naligaw siya. Pagkatapos, mahigpit na hinawakan ng asawa ang kamay ni Mora. Nagdulot ng takot sa kanya at sabay siyang tumakbo sa kabilang banda. Si Daniel ay sumunod sa electrical wire tunnel at nakatuklas ng isang pinto. Nang buksan niya ito, isang tanawin ng disyerto ang bumungad sa kanya. Kasama ang isang balon, ito marahil ang tanawin sa panaginip ng ibang mga pasahero. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmamasid, nagpasya si Daniel na bumaba sa balon. Ang ginawa niyang ito ay napansin ni Henry sa TV screen. Samantala, nakarating na si Daniel sa isa pang tunnel, at nakakita ulit siya ng pinto. Nang pumasok siya, isang tanawin ng puting nyebe ang lumitaw. Napansin ni Daniel pagkatapos ng ilang sandali na may isa pang pinto na kumikislap, kaya nagpatuloy siyang umakyat sa tunnel na iyon. Samantala, bumalik na rin si Mora sa cabin ng kapitan. Nagpasya siyang pumunta sa silid ni Daniel upang alamin ang nangyayari. Itinulak ni Mora ang kama at natuklasan na mayroon ding basement dito, katulad ng sa kanyang silid. Kasama nito ang isang larawan sa sahig. Nang hawakan niya ito, nagulat si Mora nang makita na siya pala iyon.
Pagkatapos, bumaba siya sa basement. Ang espasyo sa ilalim ay isang malaking piramide. Sa loob nito ay isang malawak na silid na parang sa panaginip ni Daniel. Nang lumapit si Mora sa kama, isang serye ng mga larawan kasama si Daniel ang lumitaw sa kanyang isipan. Nakita rin ni Mora ang maraming litrato sa malapit. Nang kunin niya ito para tingnan, mga larawan pala iyon ni Daniel. Ang misteryosong bata at siya mismo, lahat ng ito ay nagpatulo ng luha kay Mora. Sa ibang pangyayari, sina Tova, Clemens, at ang kanilang ama na si Ramiro, ay nakarating sa fuel sludge para magbigay babala sa lahat tungkol sa bagyo. Ang mga alon sa labas ay parang bundok na umaatake sa barko mula sa lahat ng direksyon. Narinig iyon, mariing inutusan ni Franz si Oleg na patakbuhin ang tren, nang diretso sa gitna ng alon, kung hindi ay lulubog ang barko. Ang mga natitira ay kailangang magbigay ng sapat na gasolina para magkaroon ng pagkakataong mabuhay, habang siya naman ay magsasara ng mga bulkhead para hindi malubog ang barko. Nakita ito ni Tova at nagpas siyang sumunod kay Franz. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Daniel sa tanawin sa ibaba, ng silid ni Mora sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Tumakbo siya patungo sa libingan at binuksan ang takip. Nagulat siya nang makita na isa palang lagusan sa ilalim. Nang bumaba si Daniel, nakita niya ang misteryosong bata. Ngayon tinatawag na ng bata si Daniel na tatay at humingi ng tawad si Daniel dahil nawalan sila ng koneksyon. Sa sandaling ito, tumunog muli ang tunog ng babala. Sinabi ni Daniel sa kanyang anak na pinapatay na nila ang programa. Patuloy na tinanong ng anak kung nakuha na ni Daniel ang code. Sumagot si Daniel na hindi pa rin naaalala ng ina. Gayunpaman, ilalabas nila ang ina, upang wakasan ang loop na ito magpakailanman. Nang umalis si Daniel, ibinigay sa kanya ng anak ang singsing sa kasal. Sa pag-asang madyay gising na ang ina sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Sebastian ang kinaroroonan ng bata. Nagpadala siya ng mensahe kay Henry at ibinalik ang tablet sa orihinal nitong pwesto. Samantala, si Oleg at Lingyi ay tumakbo patungo sa command room. Agad na inikat ng magkapareha ang manibela at dumiretso sa alon. Kung isang sandali pa, baka tumaob ang barko. Dahil sa pag-iwas sa alon, nakalabas na rin si Daniel mula sa basement. Nang lumabas siya, malakas ang pagyanig ng barko. Nagulat si Daniel nang makita niyang nakabukas ang pinto ng kanyang silid. Nang pumasok siya, bumungad sa kanya ang bukas na basement. Sa kabutihang palad, si Mora ang nasa ibaba, nakatitig sa isang larawan nilang magkasama, at wala siyang maalala. Nang makita ni Daniel na tulala si Mora, lumapit siya at umupo sa tabi niya. Sinabi niya na ang bata ay anak nilang dalawa at si Elliot ang pangalan nito. Inakala ni Mora na imposible ito dahil sinabi ng doktor na hindi siya maaaring magkaanak. Sumagot si Daniel na iyon ay mga maling alaala lamang, ngunit hindi pa rin naniwala si Mora. Kahit papaano, makakaramdam siya ng kahit ano kung talagang anak niya si Elliot. Sumagot si Daniel na ito ay dahil gusto ni Mora na makatakas sa sakit. Ngunit wala pa ring maalala si Mora at tinanong si Daniel kung ano iyon. Hindi sumagot si Daniel at sinabing alam niyang maaalala niya. Nang tumingin si Mora sa mga mata ni Daniel, nakakita siya ng maraming alaala. Pagkatapos, nagsimula silang maghalikan. Ngayon, mas maraming alaala ang bumabalik kay Mora, na nagpapaniwala kay Mora na hindi totoo si Daniel. Dahan-daang ipinaliwanag ni Daniel na lahat sila ay nakulong sa simulation. Gusto niyang magising agad si Mora, kung hindi, ang kanyang kamalayan ay mananatiling nakulong dito magpakailanman. Sa mismong sandaling ito, tumunog muli ang alarm. Sinabi ni Daniel na ilalabas niya si Mora bago mag-restart ang programa. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Henry ang countdown timer para sa pag-restart ng programa. 21 minuto na lang ang natitira, at dumating na rin kay Henry ang mensahe ni Sebastian. Sinabi niya na natagpuan na niya ang lokasyon ng bata. Natagpuan ni Sebastian ang silong sa ilalim ng silid ni Mora. Pagkatapos noon, mabilis na bumalik si Daniel at Mora sa silid. Sinabi ni Daniel na pinapatay ang simulation, at ang tanging paraan para makalabas ay isang code na mag-o-override sa programa. Itinago ni Mora ang code na ito at dito, maaari itong maging anuman. Nang marinig iyon, agad na kinuha ni Mora ang kanyang kwintas. Sa loob nito ay isang susi, ngunit hindi niya alam kung ano ang bubuksan nito. Nang makita iyon, tinanong ni Daniel si Mora kung hawak na niya ito sa simula pa. Sumagot si Mora na ipinadala ito kasama ng isang sulat. Iniisip niya na ang nagpadala ng sulat ay ang kanyang kapatid. Hindi na nag-isip pa si Daniel at nangako kay Mora na sa pagkakataong ito ay tutulungan niya itong magising. Maya-maya,
dinala ni Daniel si Mora sa dressing room. Kinuha niya ang tablet na ginamit ni Sebastian noong huli, at isinaksak ang kanyang console. Ipinaliwanag ni Daniel na maraming beses na itong umuulit. Ang bawat pag-ikot ay tumatagal ng 8 araw, at walang barko ang nakarating sa destinasyon. Si Mora ay naipit na sa loop na ito ng 12-dosenang beses. Kapag nag-restart ang programa, babalik ang lahat sa simula, kaya sa pagkakataong ito, ipapadaan niya silang dalawa sa iisang portal, para magkaroon ng mas maraming oras. Sa ilalim ng fuel chamber, biglang inatake si Lucian ng kumbulsyon. Sa pagkakataong ito, walang dalang gamot si Lucian kaya't bumagsak siya doon. Nang makita ito, binuhat ni na Clemens at ng itim na lalaki si Lucian pabalik sa silid. Ngunit pagdating nila, hindi na siya umabot. Sa sandaling ito, sinalpok ng barko ang isang napakalaking alon. Ang pagbangga ay nagdulot ng matinding pagyanig sa barko. Bumagsak din ang silid ng gasolina dahil dito. Nang kumalma ang lahat, napansin ni Ramiro si Cohen na naipit sa ilalim ng isang bakal. Naghihingalo na si Cohen. Nagpasalamat siya kay Ramiro sa pagmamahal sa kanya ng buong puso. Humihingi ng tawad kay Ramiro dahil hindi na niya ito masikaso pa. Pagkatapos magsalita, umalis na rin si Cohen, ngunit hindi pa roon nagtatapos ang insidente. Ang nakaraang alon ay nagdulot ng pagpasok ng maraming tubig sa barko. Dahil dito, lalo itong lumubog. Napilitan sina Franz at Tova na isara ang pinto ng ibabang kompartamento upang pigilan ang barko sa tuluyang paglubog. Nakakalungkot, walang hawakan ng pinto, kaya't maaari lamang itong isara mula sa ibaba. Sa sandali ng kamatayan, pinigilan ni Franz si Tova sa paggawa ng isang kahangalan. Gusto niyang mangako ito na mabubuhay. Pagkatapos magsalita, itinulak ni Franz si Tova pataas sa itaas na kompartamento, habang siya naman ay isinara ang pinto at hinintay ang pagbaha ng tubig. Ngayon, hindi na rin nakatakas ang mga magulang ni Tova kaya't niyakap na lang nila ang isa't isa bago sila mamatay. Sa bilis, si Franz kasama ang mga magulang ni Tova ay pumanaw na. Sa kabilang banda, nakita rin ni Lingyi ang kanyang yumaong ina na nakatayo sa unahan ng barko. Agad namang tumakbo si Mora patungo sa kanyang minamahal na ina. Nakita iyon ni Oleg kaya't sinundan niya si Lingyi. Tumakbo siya doon at sumigaw upang magising si Lingyi. Pala, ang imahe ng ina ay lumabas lamang sa isip ni Lingyi nang lapitan siya ni Oleg upang hilahin siya pabalik. Isang alon nang dumating at tinangay siya. Pinanood ni Henry ang lahat ng pagkamatay sa screen ng TV. Sa puntong ito, dinala ni Sebastian si Elliot sa lugar kung saan kinausap ni Henry ang kanyang apo, na ang emosyon ang dahilan kung bakit namatay ang mga pasahero. Namatay sila ng 12-dosenang beses, napakabilis pagkatapos. Dinala ni Daniel si Mora pabalik sa kanyang silid. Biglang nawala ang pinto pababa sa basement habang natulala silang dalawa, at narinig ang boses ni Henry. Pinuri niya ang plano ni Daniel bilang napakatalino. Gayunpaman, nabigo ka na naman dahil sa muling pagprograma tulad ng ginawa mo kanina. Walang silbi, lahat ng tao sa barko ay mamamatay at sasali sa susunod na simulation. Nang marinig iyon, galit na kinwestiyon ni Mora ang layunin ng kanyang ama. Ngunit hindi sumagot si Henry at hiniling kay Mora na ipagpalit ang susi sa kanyang anak. Idinagdag pa niya na alam ni Mora kung paano siya hanapin bago ibaba ang tawag. Dito, ibinalik ni Daniel ang singsing ng kasal kay Mora. Sinabi niya sa kanyang asawa na subukang alalahanin ang lahat at magtiwala sa kanya. Pagkatapos, umalis din si Daniel, habang dahan-daang binubuksan ni Henry ang pyramid ni Elliot. Sa loob ay isang susi. Malamig niyang sinabi sa kanyang apo na ililipat ang lahat sa archive at kapag dinala ni Mora ang susi, matatapos na ang lahat. Sa sandaling ito, may anunsyo sa speaker na patayin ang programa sa loob ng 10 segundo. Nang umabot sa 0 ang countdown ng anunsyo, ang barko ay nagsimulang bumagsak sa isang malaking buhawi na biglang lumitaw sa ibaba ng buhawi. Mayroong liwanag. Ang mas nakakalito ay hindi rin naapektuhan si Lingyi ng gravity. Tulala si Mora habang pinapanood ang hindi kapani-paniwalang eksena. Mabilis ding nakarating ang barko sa dulo ng buhawi. Hindi inaasahan, ang dulo ng buhawi ay isang karagatan. Mayroong maraming mga sirang barko. Nakita ni Larsen ang barkong Cerberus. Ang paglitaw niya rito ay labis na nagpagulat sa lahat ng mga nabubuhay sa Cerberus. Sumampa rin sila at namangha nang makita ang kapitan. Lumipat ang eksena nang ibigay ni Elliot kay Mora ang isang insekto. Kulay asul na bagong tuklas niya ngunit gusto niya ito. Kaya inilagay ito ni Elliot sa isang kahon upang itago. Nang makita iyon, pinayuhan ni Mora ang kanyang anak na palayain ito. Dahil hindi niya ito maaaring panatilihin magpakailanman at isang araw kapag ikaw ay lumaki.
Kailangan ka ring hayaang umalis ng iyong ina nang marinig ang mga salitang ito. Medyo nalungkot si Elliot, ngunit binitawan pa rin niya ang insekto at sinabi kay Mora na mananatili siya sa tabi ng kanyang mga magulang magpakailanman. Pagkasabi nito, iminulat muli ni Elliot ang kanyang mga mata sa ibang lugar. Hawak niya sa kamay ang damit ng kanyang inang si Mora. Nagulat si Elliot nang mapagtanto na nawala na ang kanyang minamahal na ina. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang ina ngunit walang sagot na natanggap. Sa sandaling iyon, nagising si Elliot mula sa pagkagulat, at nalaman niyang panaginip lamang iyon, isang alaala sa loob ng alaala. Nandoon din si Henry mula pa kanina. Sinabi niya kay Elliot na hindi sinabi ng iyong ama ang dahilan kung bakit kayo narito. Patuloy na itinuro ng lolo ang screen ng TV at sinabing, ang mga taong sumakay sa biyaheng ito ay gustong kalimutan ang kanilang nakaraan. Kaya ngayon, sila ay na-stranded din. Maya-maya, bumalik si Larsen sa barkong Cerberus. Tinanong niya si Mora kung sino si Daniel na nagdala ng ibang tao sa Prometheus. Walang imik siyang sumagot na ito ang kanyang asawa, at ang batang lalaki ay ang kanilang anak. Ibinunyag din ni Mora na ang kanyang ama ang may-ari ng kumpanya ng paggawa ng barko. Posibleng siya ang dahilan ng lahat. Nakalimutan ko na ang dahilan kung bakit ako narito. Bukod pa rito, napakaraming bagay sa mundong ito ang hindi makatwiran. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ang lahat. Wala silang matandaan noong sumakay sila sa barko. Ipinakita muli ni Mora ang kanyang liham at napagtanto ng lahat na mayroon din silang ganoong liham. Ngunit hindi nila alam kung sino ang nagpadala. Lahat sila ay nanaginip din ng mga nakakatakot na panaginip tulad ni Mora o Larsen. Sa puntong ito, nagtapos si Mora para sa lahat na ito ay isa lamang simulation world. Gusto niyang tulungan siya ng lahat na hanapin ang lock para sa susi na hawak niya. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling paglalakbay, umalis ang lahat dahil hindi sila nagtitiwala kay Mora. Dahil masyadong sangkot ang pamilya niya sa barkong ito, kaya inakala nilang malulutas ang lahat sa pamamagitan ng pagsakay sa lifeboat. Gayunpaman, nagpa siya pa ring magtiwala si Larsen kay Mora dahil nakita na niya ang mga bunker. Pagkatapos ay dinala ni Mora si Larsen sa kanyang silid para pumunta sa research facility upang hanapin ang kanyang ama, ngunit hindi inaasahang nawala na ang bunker nang walang bakas. Binuksan ni Mora at Larsen ang sahig para maghanap, ngunit nakita lang nila ang balat ng barko. Habang desperado, naalala ni Mora ang singsing sa kasal na ibinigay ni Daniel. Kaya agad siyang bumaba sa bunker sa silid ni Daniel para maghanap. Sa paghahanap ng pahiwatig, napansin ni Mora ang isang lamat sa kahoy na dingding. Nilapitan niya ito at natuklasan na sa likod nito ay isang espasyo na may maraming cable ng kuryente. Agad na pumasok ang dalawa upang tingnan ito. Bumalik tayo kay Daniel, nagtagumpay siyang i-restart electronic board sa fuel compartment. Sa pagkakataong ito, may isa pang electronic system na lumitaw. Kumuha si Daniel ng isang cable mula doon at ikinabat ito sa kanyang control panel. Pagkatapos ng ilang pagmamanipula, ginawa niyang pula ang ilaw sa electronic board. Dahil dito, nagbago rin ang kulay ng lahat ng ilaw sa barko. Nang makita ng mga taong aalis na sa barko ang mabilis na lumalaking itim na bagay, kaya kinailangan ng grupo na maghanap ng ibang daan patungo sa rescue bay. Samantala, dinala ni Henry si Elliot sa Laboratorio 1.011 sa research facility. Inutusan niya ang kanyang apo na umupo sa upuan, habang binuksan niya ang isang kahon na may dalawang puting siring. Tinanong ni Henry si Elliot kung iniisip ba niya na nakulong ang kanyang ina dito. Hindi na hinintay ni Henry ang sagot ni Elliot at sinabing ang lugar na ito ay talagang kulungan niya. Pagkatapos, kinuha niya ang puting siring at itinurok sa leeg ni Elliot. Habang umaandar ang gamot, naaalala ni Elliot ang eksena kung saan siya tinali ng kanyang mga magulang sa upuan. Sa sandaling ito, sinabi ni Daniel kay Mora na mali ang ginagawa nila. Gayunpaman, hindi sumagot si Mora at lumapit kay Elliot. Kahit na sumisigaw siya ng malakas, hindi tumigil ang kanyang mga magulang. Malungkot na sinabi ng ama kay Mora na kailangan niyang hayaan ang bata na umalis. Sumagot si Mora na hindi niya magagawa iyon. Lumapit si Mora kay Elliot at sinabi sa kanya na huwag matakot, makakalimutan mo ang lahat ng ito. Iyan lang ang paraan para manatiling magkasama ang pamilya. Pagkatapos sabihin iyon, nag-inject si Mora ng isang dosis ng itim na gamot. Nagising si Elliot na nagulat. Patuloy na sinabi ni Henry kay Elliot na ito ay isang simulated na mundo na nilikha para sa kanya. Ang tanging daanan palabas ay ang piramide at ang susi ay nasa kamay ni Mora. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Mora at Larsen ang isang bilog na takip. Nang buksan nila ito, lumitaw ang isang natural na tanawin. Samantala,
nagsisikap si Daniel na baguhin ang posisyon ng mga cable sa bagong electronic board. Patuloy siyang nagtatype sa keyboard at tumitingin sa electronic board. Sa kabilang banda, napansin ni Sebastian na may mali nang tumingin siya sa screen ng TV. Sa sandaling iyon, dinala ni Henry si Elliot sa silid at agad na ipinaalam ni Sebastian kay Henry na sinusubukan ni Daniel na baguhin ang disenyo ng simulation. Tumingin si Henry sa screen at napagtanto na sinusubukan ni Daniel na gisingin si Maura upang hindi na niya kailangang ibigay ang susi. Kung hindi, siya at si Sebastian ay mananatiling nakakulong dito magpakailanman. Kaya inutusan ni Henry si Sebastian na mabilis na hanapin si Maura para makuha muna ang susi. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Henry na nagmamasid sa bahay ang maraming pagbabago. Sa pamamagitan ng TV screen, sinabi niya kay Elliot na ang intensyon ni Daniel ay sisirain ang buong simulation. Ipinapakita nito na hindi talaga nag-aalala si Daniel kay Elliot. Idinagdag pa ni Henry na palaging pinipili ni Daniel ang kanyang asawa kaysa sa kanyang anak. Samantala, tapos na si Daniel sa board at lumapit sa bar. Mabilis siyang pumasok sa cabinet at isinara ito. Sa sandaling ito, bumalik sina Maura at Larsen sa tanawin ng pasilidad ng pananaliksik. Pumasok silang dalawa doon upang hanapin si Henry. Sinimulan nilang hilahin pababa ang mga tabing ngunit wala pa ring bakas. Biglang lumitaw si Sebastian doon, hawak ang control panel at tinakot si Maura. Dapat niyang ibigay ang susi. Alam ni Larsen kung ano ang hawak ng kapitan. Napakatindi ng panganib kaya nanatili na lang kami sa pwesto. Napansin din ni Maura ang problema kaya ibinigay niya ang susi kay Sebastian. Gayunpaman, nang makuha niya ang gusto niya, pinindot ni Sebastian ang buton kaya umalis ang kapitan. Labis na nasaktan si Maura nang masaksihan niyang nahulog ang kanyang kasama. Pagkatapos, hinayla ni Sebastian si Maura papunta kay Henry. Pagpasok nila, sinabi ni Henry kay Maura na alam na ni Elliot ang lahat ng ginawa niya sa kanya. Dahil mukhang malungkot si Elliot, tinanong siya ni Maura kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi sumagot si Elliot. Pagkatapos nito, nakuha ni Henry ang susi mula kay Sebastian. Samantala, nang makita ni Maura ang TV screen, napagtanto niyang matagal na pala siyang minamanmanan ng kanyang ama. Kaya naman, kinailangan ng kuya na magpadala ng liham nang matuklasan niya ang mga ginawa ni Henry. Agad na tinanong ni Maura ang kanyang ama kung nasaan ang kanyang kuya. Walang emosyong sumagot si Henry na ang kuya niya ang huling tao na dapat niyang alalahanin. Pagkatapos niyang magsalita, ginamit niya ang control panel upang ilipat ang lahat sa laboratorio. Inutusan ni Henry ang dalawang tauhan niya na atali ang kanyang anak sa isang upuan. Galit na sumigaw si Maura na si Henry ay isang walang kwentang ama. Pinayuhan niya si Henry na itigil na ang masamang laro ng isip na ito. Nang marinig iyon, walang emosyong sumagot siya na ito ang laro ng isip ni Maura. Inakusahan ni Henry na ang kanyang anak at asawa ang lumikha ng mundong ito. At si Maura ang pumilit sa lahat na pumasok dito. Dahil sa iyo, lahat ay natrap sa loop na ito. Nagpatuloy si Henry na sinasabing aalis na siya sa mundong ito, at kailangang kalimutan ni Maura muli. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit si Elliot at kinuha ang itim na gamot para kay Henry. Nang makita ang kakaibang kilos ng kanyang anak, sinabi ni Maura sa kanya na hindi niya nilikha ito, at nagsisinungaling si Henry. Nagsimulang sumigaw ang ina, ngunit ang alam lang ng anak ay umiyak at umatras. Sinabi ni Henry kay Maura na makakalimutan niya ang lahat ng nangyari tulad ng dati. Pagkatapos ay ininiksyon niya ang itim na gamot sa leeg ng kanyang anak. Sa kabilang banda, ang team na gustong umalis sa barko ay nakarating sa rescue compartment. Gayunpaman, ang espasyo doon ay nabaligtad at nagsimulang maghiwalay ang lahat. Naubusan na ng daan ang lahat, ngayon ay nakatayo na lang sila. Pinagmamasdan ng kawalang katuturan sa harap nila, at inilipat ni Henry ang kanyang apo at si Sebastian pabalik sa silid. Sinabi niya na oras na para magising at ginamit ang susi para paikutin ang block pyramid. Ipinikit ni Elliot ang kanyang mga mata at naghintay sa darating. Ngunit walang nangyari. Nagulat si Henry nang malaman niyang pinalitan ni Daniel ang code. Sa sandaling ito, narinig ng lahat ang anunsyo na nasira ang simulator. At ang simulation ay tatanggalin sa loob ng 10 segundong countdown. Nang umabot sa 0 ang tunog ng anunsyo, nagsimulang maghiwalay ang barko. Nawala ang lahat sa loob, tanging ang madilim na espasyo na lang ang natira. Dahil dito, nagising si Maura sa ibang lugar. Nang tumayo siya, napagtanto ni Maura na ito ang libingan sa harap ng pasilidad ng pananaliksik. Ang langit ay naging napakadilim na. Ang mga itim na batik ay umabot na rin dito pero huminto na ito.
Napansin ni Mora ang isang bagay at lumapit sa libingan. Mabilis siyang bumaba sa basement, tinitigan ni Mora ang larawan ng kanyang maliit na pamilya. Habang puno ng damdamin ang kanyang puso sa sandaling ito, dumating na rin si Daniel, lumapit siya, at niyakap ang kanyang magandang asawa, sinabing tumigil na ang paulit-ulit na pangyayari. Tinatanong ni Mora ang kanyang asawa kung ito ba ay totoo. Sumagot si Daniel na ito ang unang simulation na ginawa nila ni Mora, at ito rin ang kanilang pangalawang tahanan. Tinanong ni Mora kung bakit hindi niya naaalala, at sumagot si Daniel na hindi na iyon mahalaga. Dahil muli niyang na-program ang mga halaga sa mundong ito. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na nagdulot ng amnesia kay Mora ang itim na gamot, tulad ng pyramid at susi na hawak ni Henry. Nawala na ring halaga. Kinuha ni Daniel ang isang pyramid, kahit na alam niyang kay Elliot ito, at ibinigay sa kanyang asawa. Sinabing ito at ang singsing ng kasal ang daan palabas ngayon. Bago sila lumabas, binalaan ni Daniel si Mora na inagaw ng kanyang kapatid ang buong programa. Habang siya ay nakulong dito, at kinokontrol niya ang lahat, si Henry ay naipit din dito tulad ng iba. Patuloy na sinabi ni Daniel na kailangan ng umalis ni Mora dahil hindi niya alam kung kailan siya matutuklasan ng kuya niya. Mas malaki ang nangyayari sa labas kaysa sa inaakala niya. Pinayuhan pa ni Daniel ang asawa na pigilan ang kuya niya. Kung hindi, mawawala ang lahat ng marinig ito. Agad na tinanggal ni Mora ang singsing niya sa kasal. Tinanong niya kung nandoon ba ang asawa niya paggising niya. Nag-alinlangan si Daniel sandali bago sumagot na syempre, kaya mabilis na ikinabit ni Mora ang singsing sa pyramid. Pagkaraan ng ilang sandali, umangat ang makina sa ibabaw ni Mora. Nagising din si Mora kagad at mabilis siyang lumabas sa makina at may nakita siyang nakakagulat. Maraming pasahero ng barko ang naruroon sa kasalukuyan, ngunit sila ay nakatulog na ng mahimbing, kasama ang mga makina sa paligid. Pagkatapos magmasid ng ilang sandali, nakita ni Mora na may isa pang makina na bumukas tulad ng sa kanya kanina. Ang mas nakakagulat pa ay nakita niya ang mga bituin sa bintana. Lumapit si Mora upang magmasid at napagtanto niyang nasa labas na siya. Ang space pod ni Mora ay isa lamang maliit na pod sa malaking barko. Bigla, ito rin ay pinangalan ng Prometheus. Sa sandaling ito, tumunog ang mensahe. Lumapit si Mora upang tingnan at may isang piraso ng papel sa harap ng screen. Mayroon itong mga salita tulad ng sa mga libro na nakita ni Anchor at Padre Ramiro kanina. Iyon ay, posibleng, ang iyong kape ay makakaapekto sa iyo bago ang katotohanan. Gawin iyon, nang kunin ang papel, lumabas ang isang linya ng mensahe. Proyekto Prometheus, misyon na mabuhay upang makarating sa coordinate. Gaya sa telegram na ipinadala sa Cerberus, ang bilang ng mga pasahero ay 1,423. At ang mga tripulante ay 550, na tumutugma pa rin sa bilang ng mga tao sa barko ng Prometheus na nawawala, ngunit ang petsa na ipinapakita ay may pagkakaiba ng 200 taon mula sa petsa ng pag-alis. Kasunod nito ay ang mensahe ng kuya ni Mora sa kanya. Sinasabi niyang, maligayang pagdating sa katotohanan, kapatid. Tatapusin natin ang part 1 dito, mga kaibigan. Sa ngayon, hanggang dito lang ang nilalaman ng pelikula, kaya wala pa tayong conclusion kung nakabalik na ba si Mora sa realidad, o nananatili pa rin siya sa ibang simulation. Samahan niyo kaming maghintay para sa part 2. Paalam at kita-kits!